refresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangosteen. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha. Para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Happy New Year! Happy New Year! Manigong bagong taon sa ating lahat. At syempre sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Isang manigong bagong taon, mapayapa, masigla, at maluwag. Maluwag ang bulsa. Punong-puno ang bulsa. No, para po sa year 2026. Aba, siyempre naman, mga kaibigan, ngayon po ay unang araw tayo sa buwan ng January 2026. Ayan, gawin natin siyang masaya. At syempre, muli po, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Syempre, pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maghatid po tayo ng mga situation na report, kaya standby lang sa ating pong mga makasamahan sa DZRH News Center. Gising pa ba kayo? Kumusta ang inyong mga AOR? Ang inyong mga area of responsibilities? At tayo po ay hanggang 11 o'clock maghahatid pa rin po unang araw ng taong 2026. Ngayon po ay, ang bilis naman talaga ng araw. Talaga naman, 2026 na. Today is Thursday. O, di ba? Thursday natapat ang unang araw ng year 2026. At syempre, kasama pa rin natin ang buong puwersa ng DZRH Operation Tulong na sumasalubong po sa bagong taon. Kumusta ang ating mga members? Paano naman kayo? Paramdam? O tulog pa dahil napuyat sa pagsalubong sa bagong taon? Anyway, mga kaibigan, tayo po ay magtutuloy-tuloy din naman tayo, no, sa paglilingkod, paghatid ng serbisyo. Pero sabi nga, masayang sinalubong ng mga Pilipino, no, ang year 2026.
Pero kukunti lang daw yung Oo, yung mga nagpaputok. Pero malalakas dito nga sa Pasay, merong dumadagundong eh. Oo, pero malalakas daw yung mga puputok ngayong salubong 2026 kung i-compare daw last year. Pero nung pumatak ang alas 12, maririnig kaliwat ka ng mga putukan, maaga namang natapos. Oo nga. Buti na kami nagpaputok daw. Pwede lumabas May allergy. Pero nakamonitor tayo sa report ng ating mga reporter, ng mga DZRH reporter natin sa ating salubong 2026 special coverage kagabi. Pero merong mga nasampulan pa rin Ilang individuals nasampulan ng mga pulis natin. Sa pagmamaneho ng lasing. Yan na nga ba sinasabi natin talaga Ayan, pagdadala ng mga pekeng baril, bawal po yan. At pagdadala ng mga illegal drugs. Ay, kala nyo Kala nyo hindi Ayan. So, yan po yung mga nahuli ba yung mga yon. Ayan. At syempre, merong mga firework-related injuries ang naitala sa iba't ibang mga ospital. Naitala kagabihan. Nung sunod-sunod na nagsisidatingan yung mga pasyenteng naputukan. Ilang oras lamang matapos salubungin ang bagong taon. Masaya bang maputukan? Magpapaputok pa ba kayo next year? Kahapon kasi dun sa pinakahuling record ng Department of Health, 140 diba yung mga naputukan. Pero syempre, yan na nga po, nadagdagan na po yan. Pero ang good news kagabi, ipinanganak na yung 2 New Year babies. Buhay, di ba? Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon at yan po ay dyan daw sa Tayuman, Maynila, yung naitala. Kaya pinangalanan daw yung mga New Year babies na yan, isa yan, Yuri. Isinilang ng kanyang 25 years old na nanay. Uy, congratulations. Sally Alburo, dyan po sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. And then same hospital, isinilang din si baby Zamara ng kanyang 21-year-old mother na si Jenny Lindalen. Uy, congratulations sa mga new babies at syempre mga parents. Puntahan natin kahapon, nakausap natin ng Kamanava diba? Nakausap natin ng Northern Police District. Merong 28 daw na kinabibilangan ng mga menor de edad. Doon sa report kanina yan ni Edwin, biktima ng paputok dyan sa Caloocan City. Habang sinasalubong ang New Year. 2 naputulan ng daliri at sinugod po dyan sa Caloocan Medical Center nang madali po ng paputok na Bin Laden. Ayan na naman, Bin Laden At King Kong overload. Kita nyo mga bawal na to. Ay, nako, karamihan daw nakauwi na din dahil hindi gaanong malala naman yung sugat. Pero karamihan sa mga biktima na sugatan, matapos madaplisan ng paputok, ayan, habang nakikiusyoso, nanonood na nagsisindi ng mga firecracker at pyrotechnic. Yun, isa pa yun. Sabi po ng Caloocan Medical Center, kukunti yung bilang ng mga nabiktima ng paputok kung saan pinakamarami ay nasugatan dahil sa kwitis. So yan po ay huling tala natin sa Caloocan City kanina. Sa report po yan ni RH23 Edwin Duque. Ayan, so tayo magdadala pa rin naman ng mga update. Alamin natin. Siguro this time puntahan natin ang ating kasamang si RH15 Giselle Ricafort at kumustahin natin dahil meron daw 2 firework ingestion, halos 9 na po ang biktima ng road crash. Naku, nito pong Kapaskuhan na itala sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center. Ayan, alamin natin. RH15 Giselle Ricafort, Happy New Year! With me, Happy New Year. Pero para sa iba nating mga kababayan, yung ilan na talaga namang traditional pa rin yung pagdiriwang ng kanilang salubong sa bagong taon ay hindi kagandahan yung pagpapalit ng taon sa kanila. Dahil 2 firework ingestion yung naitala sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center nitong Kapaskuhan. Sa datos ng pagamutan mula December 16 hanggang 31, 86 naman na biktima ng road crash o mga aksidente sa kalsada yung dinala sa nabanggit na pagamutan. Pinakamarami noong bispres ng Pasko na nasa 14 at sinundan noong mismong Pasko na may 13 sugatan. 18 namang nasa buga ng paputok yung nilunasan sa pagamutan kung saan 13 yung naitala sa salubong ng bagong taon. Wala namang naitalang biktima ng ligaw na bala dito sa Las Piñas General Hospital sa mga nabanggit na panahon. Pero ang mga pasyente ng non-communicable diseases pumapalo sa 101 mula December 16
hanggang kahapon lamang. Ito si Giselle Ricafort para Giselle? sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumusta ang iyong AOR sa Magdamag? Tama ba yung observation ng marami na hindi ganoon karami ang mga nagpaputok at kung nung kasagsagan, nung pagsalubong, no, hanggang alas 12, tapos maano lang, sandali lang? Correct, Miss May. Ganyan yung binabanggit ng National Capital Region Police Office na ang tansya nga nila para mga nasa more than 20 to 30 minutes lang yung mga ingay, yung yung mga nagpuputukan. Pero doon sa area ko, sa Pasay City, Miss May, particular doon sa Maricaban, inabot hanggang kaninang kaninang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Yung putukan na talaga namang ang lalakas. Oo nga, tsaka may area dito, Giselle, dumadagundong Grabe yung paputok na yun. Nagulat din kami kapag halimbawa nasa loob ka na ng building, di ba? Tapos dumadagundong pa. How much more yung mga nandun sa labas? Correct, Miss May. Kahapon nga, hindi ako nagbubukas ng pintuan sa terrace dahil baka madali tayo ng mga nagligaw sa bala o kaya ng mga pumalya na mga paputok. Pero abot talaga yung talagang ingay, malalakas na mga paputok, yung talagang ginagamit ng mga kababayan natin. At aminado naman din yung mga barangay official at ilang pulis na nakausap natin kaninang morning, ang sinasabi nila, talagang may mga pasaway pa rin na ilang residente na kahit illegal yung mga paputok, yun pa rin yung kanilang ginagamit. At ito pa, Miss May, doon sa Pasay City, ang sabi nung executive officer na nakausap natin, may total ban talaga sa paputok. Hindi lang sa Pasay. Oo, sa ilang lungsod at area pa dito sa National Capital Region. Pero talagang hindi nagpapasaway at hindi napipigilan yung ilan nating mga kababayan na magpaputok pa rin. Kaya nga sabi natin, doon sa mga isinugod ulit sa ospital, di ba? Merong mga nahuli ang pulis, syempre, nagmamaneho ng lasing. Tapos meron pa talaga nakapagtakas ng paputok na Bin Laden at saka ano ba yun, yung malakas yung King Kong overload. Di ba? Malakas tong mga to Alam ba dyan yung badagundong? Kagabi di ko di ko mawari yung narinig ko talaga. Grabing dagundong Parang, alam mo yung parang gumuho yung lupa. May ganun. Sabi ko, grabe, no? Dapat yun mga yun ang nahuhuli ng on the spot actual, di ba? Correct, Miss May. Kahit binabanggit ng mga authorities natin, itong NCRPO, SPD, na pinalakas nila yung kampanya laban doon sa mga illegal na paputok. Huwag na tayong lumayo, Miss May, sa Divisoria lang. Wala naman doon sa mga tindahan talaga. Hindi naka-display yung mga illegal na paputok. Pero kapag ka nagtanong ka, ako naranasan ko yan first hand. Nagtanong kasi hindi nila alam. Hindi ako naka-ID that time. Nagtanong ako noong mga sinadya ko na magtanong nung mga nasa listahan ba inilabas ng PNP na mga illegal na paputok. Legal, meron sila sa likod ng tindahan. Binibentahan ka? Oo, binibentahan ka? Oo, meron sila mismo. Hindi lang talaga sila naka-display dahil nga mainit sa sa mga authority na nakabantay. Pero pag nagtanong ka, available sa tindahan nila. Wow! Talaga. Sana binili mo. Tapos saka sinabi mo kay Kuyang Boy G, sabi mo Divisoria, di ba? Tapos tinawagan mo si Kuyang Boy G, di ba? O nahuli sila. Oo, kasi hindi totoo marami and even online nga daw, di ba? Correct, Miss May. Na ipaparating naman natin, Miss May, yung mga ganitong insidente doon sa mga pinauukulan na nangangako naman na ng agarang aksyon, Miss May. Dahil yung mga kasi, Miss May, hindi ba, yung salubong natin sa bagong taon, yung traditional talaga na nakagawian ng mga kababayan natin, kailangan maingay, talagang mga nagpapaputok. Kaya karamihan talaga sa kanila, hindi mo napipigilan. Pero ang sabi nga ng mga otoridad natin, may mga alternatibong paraan naman magpukpuk ka dyan ng kawali, hindi ba, ng kaldero, ng sound system. Speaking of pukpok ng kawali, alam mo kagabi nung pagkatapos ng misa, di ba may simba pa yan kagabi pagkatapos nagulat kami dyan sa may kabaan ng dumadagundong naman yung ingay, yung pala hindi ko yata yun, mga banyera ba yun, nakilaladkad ang ingay. Miss May, isama mo pa, Miss May, mga modified mufflers gun. Yung mga pinagbabawal din.
Kaya nga. Oo, ganun. O Giselle, baka meron ka mga gustong i-shout out para sa Happy New Year. At syempre ikaw bilang reporter, ano ang iyong New Year resolution or wish sa iyong mga areas of responsibility? Lalo na syempre, coverage tayo lagi-lagi. Ayan, ikaw, ano ang iyong year 2026? Oo, Miss May, gusto ko lang din saluduhan yung mga patuloy na nagseserbisyo ba sa ating mga kababayan na pinipili na hindi makapagtagal ng pagdiriwang ng kanilang holiday sa kanilang pamilya bagkus ay ituon yung kanilang oras sa ganitong pagkakataon sa pagseserbisyo publiko sa ating mga kababayan, Miss May. Yun. At syempre, wish natin ngayon 2026, nahanap na yung controversial na bride-to-be, hindi ba, Miss May, na ibalik na sa kanyang pamilya. Sana ngayon, ang maibalik naman sa atin ay yung bilyones ba na ninakaw sa kaba ng bayan. Iyon. Maraming salamat, Giselle. Mga mahal mo sa buhay, batiin mo naman. At ngayon ay New Year. Laging nakikinig, Miss May, ang aking antisuset mula dyan sa Bukawi, Bulacan. At syempre, happy 18th birthday doon sa aking dalawang pamangkin, aking dalawang paboritong pamangkin kay Christine at kay Camille sa parehas din na area, Miss May. Happy New Year mula dito sa Parañaque City. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort, mula sa Parañaque City. Yun, no? At syempre, shout out lang Tatay Boy Francisco, Merry Christmas, Happy New Year. At ganoon din po, sa aking pamilya, Of course, aking mga chikiting, si Ron, si Jamay, aking mga ever pamangkin. Naku, di kami nakasama-sama kagabi pero okay lang yan. Ayan, si Justin, si Pia, and my sister, Nora, and of course, si Tony Nasque dyan sa Australia. Hi, Tony! Nora! Happy New Year! And of course, to my sister-in-law in Singapore. Pero kagabi, naka-video cam naman kami lahat. Ayan, Almira, Feria, Binauhan. Oo, ang mga bata, tulog pa! Lola Paring, Torrenueva, Auntie Nati, Auntie Remy, ayan. Merry Christmas, Happy New Year. At syempre dyan sa Claveria, Cagayan. Kumusta ang mga kababayang namin sa Claveria, mga Ilocano? At ngayon mga kaibigan, mula Parañaque, puntahan natin ang Quezon City, yung mga tinamaan ng paputok. Sa pagsalubong ng bagong taon na nadadala na sa Quezon City General Hospital, nasa 18 katao na daw po. Meron pong mga may mga bata. Alamin natin ang update mula kay RH5, Val Gonzales. Val, manigong bagong taon sa iyo, Val. Ay masayang 2026 May, pero 8 mga paslit ang tinamaan ng iba't ibang mga uri ng paputok ang dinadala ngayon sa Quezon City General Hospital mula kagabi hanggang ngayong unang araw ng taong 2026. Itong 8 May ay kabilang dun sa 18 mga individual na nabiktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Pero kausap ko lamang ngayon itong mga gwardiya nitong Quezon City General Hospital, ang mabuti rito hindi naman ganon katitindi yung mga tinamong mga sugat sa katawan o tama ng paputok sa katawan nitong mga biktima, 18 biktima, lalo na yung 8 mga paslit o itinuturing na nasa edad na pedya. Ang pagsisimula ng pagdating ng mga tinatama ng paputok ay mula pa lamang alas 11 ng gabi kagabi hanggang ngayong alas 4 ng madaling araw ay meron pang dinadala na mga biktima ng paputok. Wala namang naputulan ng daliri at wala din namang tinamaan ng ligaw na bala sa mga dinadala. Ay, mabuti naman. Sa Quezon City General Hospital. Kapansin-pansin May dito sa dalawang malaking
pagamutan dito sa Quezon City, particular na itong East Avenue Medical Center at maging itong Quezon City General Hospital. Medyo mas mababa ngayong oras na ito, pero ang pagbibilang kasi hanggang 6 pa ng Enero. January. Na pagbibilang dahil mayroon pang mga humahabol May na mga tinatamaan ng paputok, lalo na yung mga namumulot, mga batang Grabe talaga. Oo, na namumulot ng paputok. Kaya yun ay delikado pa rin at nakapagdudulot pa rin ng pinsala sa katawan ng mga bata. At kaya nga yung kausap natin kanina, yung tagapagsalita ng East Avenue Medical Center, May, ang kanyang binabanggit, itong si Dr. John Polner, ang tagapagsalita ng East Avenue Medical Center. Bantayan ang inyong mga anak, huwag gayaang mamulot at mag-ipon ng pulbura dahil mari pa rin itong maghatid sa kanila ng kapahamakan. Mula rito Bal, sa Quezon City. kaya nga sabi natin, nung una pa man, bago sumalubong sa bagong taon, siguro pagka yung paggising sa umaga, yung magising na sa bahay, linis-linis agad nung kanilang mga tapat, di ba? Lalong-lalo na hindi naman yata umulan. Umulan ba? May mga bahagi ba ng Metro Manila nakaranas ng ulan? Lalo-lalo na sa Quezon City, malaking area ng Quezon City, Val. Dito sa Quezon City, May, walang pag-ulan. Ang sinyalis yan dahil ako nandun naman sa Central Luzon pagsalubong ng bagong taon. Ganun ba? Mm-hmm. Dito sa Quezon City, May, walang pag-ulan dahil kung titingnan mo, dito sa may bahagi ng kanto ng Timog, yung sa may stoplight, papunta ng Scout Jamboree, may napakarating nagkalat na mga debris ng mga paputok. Oo, mga paputok. Oo. Kaya nga, sabi nga natin, hindi naman umulan at baka merong mga hindi naman talaga pumutok na mapaputok. Maaga pa lang sana yung mga elderly, yung mga nanay, tatay, lolo, lola, diba, na naglilinis dun sa tapat, linisin na para lalo-lalo na kung sila ay merong mga bata, diba? Para nang sa ganun, hindi na maanuhan, din na tawag nito, makatakas yung mga bata at mamulot. Correct, oo. Lalo na yung nakita kong mga nagkalat na mga debris, yung mga papel ng mga pumutok na mga firecrackers, May, ay nakahalo na dun sa mga tuyong dahon ng mga puno dyan sa kanto ng Timog at Scout Jamboree. Ang delikado, baka yung may magtapon ng ubos ng sigrilyo. Sus Mario, baka magdulot pa ng sunog doon sa kalsada, yung pulumpon. Dapat makulang atensyon ng sanitation ba division ng Quezon City. Sila yan, di ba? PWND, yung Environmental Protection and Waste Management Department ng Quezon City Government. Pero ang mga kalat na ito, responsibilidad na ng Barangay May. Kaya dapat. Pero kanina baka tulog pa yung mga barangay official kasama si chairman. Nagpaputok. Alertado naman yung barangay chairwoman ng Barangay Sacred Heart. Sacred Heart ba? Barangay Sacred Heart, Quezon City yung nakakasakop doon sa lugar na aking binabanggit, May. Alertado naman ito at marami ding mga street sweeper na nakatalaga sa bahagi ng Scout Rallios. Siguro nakaligtaan lang napuntahan yung particular na lugar na yon, Scout Rallios, itong Timog Avenue, kanto ng Scout Jamboree. Marami pong nagkalat na mga debris ng mga paputok at humalo na doon sa mga dahon na posibleng magdulot ng sunog pag natapunan ng upos ng sigarilyo. Baka may mga babatiin ka, Val. Go ahead. Yan, shout out. At syempre, dahil tayo ay New Year, syempre ikaw bilang nagko-cover from time to time, anong iyong New Year's resolution para sa iyong AOR, di ba? Ano ang, go ahead. Ang New Year's resolution ko, May, ay maging maayos sana ang pamumuno ng maging doon sa mga barangay at syempre doon sa national government. Dahil alam mo naman, May, ang Kamara de Representante ay nasa lungsod ng Quezon na yung pagsapit ng taong 2026 ay yung kanilang kaisipan na maglingkod sa bayan ay lalo pa sana nilang pag-igihin para maramdaman ng ating mga kababayan, May. Happy New Year, Val!
Happy New Year at kami nandito na sa kahabaan na nitong Aurora Boulevard dito sa Cubao, Quezon City. Itong dating nagta-traffic ay napakaluwag. Oo nga. At dahil- Ang sarap magbiyahe ngayon, ang luwag. Sarap magbiyahe ngayon at yung mga pampublikong mga sasakyan hindi halos napupuno dahil iilan lamang sa ating mga kababayan ang nasa mga kalsada, nasa mga mall, taliwas doon sa nangyari nitong nakalipas na mga araw. Wala pagpasok ng Disyembre, punong-puno na itong lugar na ito kahit ganitong oras. Pero ngayon napakaluwag ng daloy ng trapiko at ang maganda rito napakalinis ngayon itong kahabaan ng Aurora Boulevard dito sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat RH5 Val Gonzales. Standby lang po ha. Maya-maya ay magbibigay daan pa rin tayo sa ating mga situational report. Pero batiin lang pala natin nakatutok Congressman Salvador Cador Plato. Hi Kong! Happy New Year! And of course ka-girly Plato and the whole family. Ayan, Happy New Year. Mukhang wala sa Bulacan ng Congador. Ayan, at syempre binabati din daw ng Congador ang kanyang anak na si Miss Meggy Plato, no? Nagbabakasyon at siya po ay naninirahan na, no? Residente na dyan sa Washington, D.C., US of A. Happy New Year! Standby lang po ha. Maya-maya tabayan na natin ang New Year's message ng Senator Lito Lapid na ating pong donor. Grabe. At sana the whole year, next year, ay nariyan pa rin ang financial support ng Supremo para sa ating mga kababayang nangangailangan. Oras natin mga kaibigan. 38 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay.
mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampag-aaral Direktang tulungan at balitahan kasama si Miss May Binanguhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 46 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Mga kaibigan, balik po tayo sa ating hayahay Happy New Year edition ng DZRH Operation Tulong. O yung mga team leader natin, gising na ba kayo? Ang ating execom. Sige nga, pabatiin natin bago natin punta na ating mga report. O dyan daw sa Bicol Region 14 yung bilang ng mga naitalang fireworks related injuries. Pero ito, initial lang to, alam ko ha. O yan yung pinakahuling ulat po ng Department of Health Bicol Center for Health Development, no? 800 yung mga nakumpiska daw na illegal na paputok. Oh, talagang sipag natin mga pulis, ano? Uy, congratulations naman sa ating mga kapulisan. Ayan, maraming salamat sa pagbabantay sa atin. At syempre mga kaibigan, dahil tayo po ay ang DZRH Operation Tulong, ang dami-dami nating mga partners sa talaga namang tayo po ay nagbibigay ng pasasalamat at pagpupugay. At syempre, panalangin na kayo pong lahat ay basbasan pa ng Panginoong Diyos ng maraming umaapaw na tawag nito, finances para nang sa ganon ay of course ng pera para nang sa ganun mas marami pa kayong matulungan, lalong-lalo na yung ating may mga sakit. At sana ang gobyerno ay magamit na nila ng tama yung pondo ng bayan at ilaan para sa mga may sakit. No, marami po tayong mga may sakit na nangangailangan po ng inyong tulong ng ating gobyerno, 'di ba? So anyway, maraming salamat at narito pakinggan muna natin ang Happy New Year message, New Year message ng ating pong partner, ng ating ever donor sa ating pong mga pasyente ng Operation Tulong, walang iba kundi ang Supremo Senator Lito Lapid. Darating po bagong taon ay nagwi-wish po ako, sana ang nangyari sa 2025 ay huwag nang mangyari sa darating na 2026. Ayun nga po, sana ay maging masagana ang ating pamumuhay at lalong-lalo na lumapit tayo sa may kapal at huwag na sana darating uli ang mga unos na kabukaan ng mga bagyo, lindol, baha. At yun nga po, sana huwag na pong maulit yun. Sana po maging maligaya tayo, mapayapa. Yun na po, maraming salamat po sa inyo lahat. Maligayang bagong taon na darating sa 2020. Mabuhay po kayo lahat. Ayan mga kaibigan ng Supremo Senator Lito Lapid. Ayan, maraming salamat, Sen. Yun, tama yun. Sana kasi si Senator po ang ating kagapay sa pag-alalay sa ating mga kababayan ng mga nakaraang dilubyo ng 2025. Diba? Yan yung mga binaha natin mga kababayan, mga nilindol. Kaya sabi niya, sana wala ng ganyan. Ayan. Thank you so much, Sen Lito Lapid. Salamat. At sa Team Lapid, ayan, Happy New Year! Siyempre, unang-una na dyan, ang Chief of Staff si Sir Ricky Ileto at siyempre ang buong team, sina Miss Charm, sina Alain, lahat-lahat po. And of course, ang COO po ng TIESA, si COO Mark Lapid. Ayan. At siyempre, partner Florante Rosales. At ngayon mga kaibigan, puntahan na muna natin ang ating team. Standby lang.
Of course, ang kagabi ay nakasama natin sa coverage ka Federico Manalili at si James Maldonado ng Team Operation Tulong. Maraming salamat at hingan lang natin ng Happy New Year message ang ating Team Operation Tulong, ang ating head ng Execom, ating chair ka Federico Manalili. Ka-Feds, Happy New Year! Masagana at mapayapang bagong taon po sa Parang yung boses mo natuluyan na. Buti na lang meron pa. Oh. Natuluyan kasama mo, alam mo, nagko-cover natin, nagbabaybay tayo, nakakatakot talaga. Alam mo, minsan na pagbabaybay natin kahapon sa may kahabaan ng C3 Road, galing tayo sa hospital ng Tondo Medical dahil natsempuhan nga natin yung isang tinamaan ng paputok. Anong binabaybay natin? Nagdumadaan na nga lang ako sa Center Island para hindi ako, kasi puro nagpaputok sa gitna. Doon pa nagkaroon ng napakalakas na pagputok. Oo nga may mga dumadagundong talaga, Ka-Feds. Kasama mo, grabe nga. Buti na lang walang mga napahamak ng todo, no? Buti na lang. Kagandahan na ito. Alam mo yung talaan ng Tondo Medical Center, kaparehas din ng nakaraang taon, yung kasagsagan, umabot ng 16 na individual na tinamaan ng paputok related tire traffic injury. Halos parehas ang datos nila. Kaya lang na tayo, ikot-ikot tayo. Talagang hindi ko na kinaya. Ang kakatakot Kasi sa higpit ng ating mga otoridad na sa pagbabantay sa mga illegal ng paputok. Ganun pa rin karami kasama mo. Kung makikita mo sa karsada. Ito ng mga bata. At ito mga bata, sa tayo nakakakuha niyan. Tatakbuhan lang pag kinausap natin. Yung malamig kahit mismo sa tapat ng malapit sa ospital, yung malamig ng mga malalakas ng pagputok. Kaya nga, Anyway, bati ka na lang muna, Ka-Feds, at alam ko, naintindihan ko yung boses mo, no? Sige, bati ka as Execom Chair na Chairman ng Operation Tulong. Of course, maraming salamat sa inyong whole year round 2025 na pagtulong sa ating mga kababayan sa pamagitan ng ating mga programa, mga proyekto ng DCRH Operation Tulong. Siyempre mismo, kung di yan sa Panginoon at sa ating mga partnership, hindi lahat katupad ang ating mga proyekto ng DCRH Operation Tulong, kundi rin sa kanila. Siyempre, sa Panginoon at nakagabay lagi sa ating mga miyembro dahil ang ating mga miyembro, sila yung nandiyan lagi, frontliner sila. Yes. Mga gawain ng ating mga programa ng DCRH. Kaya lahat ng ating mga bumubuo ng Operation Tulong na nandyan lagi sa oras ng kalamidad at oras ng pangangailangan, nandyan sila. Saludo po tayo at babatiin natin ng buong miyembro ng DCRH Operation Tulong. Lahat ng mga chapter at lahat ng group ay nandyan, pati mga medical team natin. Happy, blessed New Year po sa ating lahat. Ganun din po sa ating nakikinig sa DCRH Operation Tulong. At ganun din pala mismo yung mga nakikinig na ibang network, naka-monitor sila sa atin. At nakasabay-sabay kami kagabi. Naka-monitor sila. Nakikinig pala din sila sa DCRH. Kaya nalalaman din lahat dahil batungan nga ikang. Happy, blessed New Year po sa ating lahat. Ayan, pagaling ka ha, Ka-Feds. Ang aming chairman ng Execom ng Operation Tulong, Ka Federico Manalili. Thank you so much sa serbisyo ng Team Operation Tulong for the whole year 2025 and looking forward tayo for year 2026 na magkakasama-sama pa rin tayo para makatulong at makatugon sa pangailangan po ng ating mga kababayan. At ngayon mga kaibigan, puntahan natin ang Malabon sa pagsalubong nila sa bagong taon. Ilan ang naputukan? Dahil alam ko bawal ang mga paputok dyan. RH23, Edwin Duque. Kuyang Edwin, Happy New Year! Happy New Year, May. At naging maganda mismo yung kampanya ng Malabon, PNP at ng LGUs na bago pa man yun, naging maganda yung resulta ng oplan na bandilyo ng ating kapulisan. Dahil bago yung pagsalubong ng bagong taon, last kahapon, tuloy yung kanilang pagtungo sa iba't ibang mga barangay para personal na ipaalala sa mga residente kung ano ang kahinatnan ng mga paggamit ng bawal na paputok at kung ano ang magiging kasong ipapataw kung sila ay masita o mahuli, lalo na doon sa malalakas na nakakapinsala.
Kahapon, Miss May, sa pagsalubong ng bagong taon, 31 pa lang, ay 50 iba't ibang klaseng firecrackers ang nakumpiska ng Malabon Police. Kaya kung hindi nakumpiska yun, Miss May, yun yung baka magagamit pa yon para gamitin sa pagpapaputok ng pagsalubong ng bagong taon. Isa namang ipinagbabawal ang nakumpiska at nahuli mismo at kakasuhan yung mga gumagamit, lalo na itong dart combo. Isa sa mga nasa illegal na paggamit ng pagputok, itong nakumpiska sa isang individual na napapailan ng kaso. At ang naging resulta mismo ng pagsalubong ng bagong taon, naging tahimik, bagamat maraming nagpapaputok at pakalat-kalat yung mga lugar. Pero dito sa ospital ng Malabon, sa bayan Malabon, walang naitalang o di na lang mga naputukan ng mga paputok. Tanging isang aksidente na pagkamatay ng isang riders ang naitala lamang kaninang umaga. Pero doon sa tala ng PNP, sa individual na tala, 6 yung naputukan, pero mga mild lang yung malilit na klase paputok, pero hindi naman nakapinsala sa kanilang katawan. Pero tuloy-tuloy ang kampanya ngayon ng Malabon LGU sa sanay sa susunod na taon uli sa pagsalubong ng bagong taon ay mas bababa pa at sanay mapairal lang maayos at masunod yung mga pinagbabawal. Pero kanina may mga malalakas pa rin pagyanig, lalo na dyan sa bandang Baysilo, Malabon. Ang lalakas nung paputok ngayong mag-alas 10 na ng umaga. May mga narinig-rinig pa rin tayong malalakas, pero yun ay sa mga hindi papublikong lugar, nasa mga private na lugar. Yung ating narinig, sabihin, nandun yun sa mga bahay na hindi naman panghirap, sabi nga. Kaya may karamihan nakakabili ng mga mamahaling paputok. Hindi yung tulad nating mahirap, kundi yung may mga pera. Kaya yun, yung mga lugar na yan, ang narinig natin kagabi at kanina na nagpapaputok pa rin ng malalakas. Okay. Pero hindi nasita. Sa Caloocan, Miss May, yung 28 na naitalang sugatan, 2 doon ang naputulan ng daliri, isa taga Malabon, isa ang sa Caloocan. Then, Miss May, ating update, wala pa rin dito sa Malabon, Aris 123. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas. Siyempre, Kuyang Edwin, maraming salamat sa Team Pinero. Ang Pilipinas ngayon Emergency and Rescue Unit. Thank you, team, for the year 2025 and looking forward for year 2026 na muli tayong magkakasama-sama as partners. Kuyang Edwin. Yeah, thank you. Thank you, Miss May. Thank you sa patuloy na pagsusumikap sa Operation Tulong na mahirap. Kasi nga, may mga kalamidad, pero hanggang kaya, yes, tuloy-tuloy pa rin sa serbisyo habang tayo'y nabubuhay. Thank you so much, Kuyang Edwin. Thank you, Team Pinero, ang mga medical teams, and of course, ang mga responder mo. Thank you so much sa suporta. Mga kaibigan, babalik po tayo. Yan, Kuyang Edwin Duque. Babalik tayo saglit lamang. Number 1. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. DZRH Operation Tulong. Nasaan? Naku, overtime na tayo. Anyway, ihabol muna natin ang report. Balikan natin si RH15 Jacel Ricafort dahil 19,000 daw na mga illegal na paputok pyrotechnics ang nakumpiska sa kabuuan ng Southern Metro Manila. At update pa rin natin sa Parañaque, merong mga related injuries na firework related injuries. Ito ba yon yung ngayon? O yung kanina yan? RH15 Jacel Ricafort. Jacel. Miss May, kumpiskado ng Southern Police District ang halos 19,000 na iligal na paputok at pyrotechnic device, gayon din ang boga sa Metro Manila ngayong bagong taon. Tinatayang aabot yung halaga nito sa mahigit 452,000 piso, kung saan karamihan na kumpiska sa Muntinlupa City, sinundan ng Taguig City, Parañaque City, Las Piñas City, Pasay City, Makati City at Pateros. Ayon kay SPD Director Brigadier General Randy Arceo, patunay yung operasyon ng commitment ng hanay para sa ligtas na pagdiriwang ng bagong taon ng ating mga kababayan. Bawat paputok o pyrotechnic device anya na inalis nila sa mga lansangan, pagpigil sa posibleng aksidente na maaaring magdulot ng pagkasugat o pagkamatay. Idiniin ng direktor ang paalala sa ating mga kababayan, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit, pagbebenta o pagmamayari ng iligal na paputok o pampasabog. Ito si Jacel Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Jacel Ricafort. Ayan, batiin lang natin Liberty Marie Guevara Lustre. Ang ating MBD team, batiin pala natin MBD team. Ayan, Happy New Year Sir Nolly, Sir Steve, Sir Choi and everybody, lahat ng MBD team ng Operation Tulong. Ayan, thank you sa year 2025 and of course year 2026. Are you ready para sa ating tuloy-tuloy na bloodletting? Batiin din natin Melvin Ugbamin. Ayan, Happy New Year po. Ganon din kay Kidon Matilde. Ayan, si Queenie. Nakamonitor din sa Queenie. Ayan, and of course, batiin din natin lahat ng mga members, sabi ni Liberty. Si Willie Relador, ating lifetime sa Gapan City. Ayan, Happy Fiesta Day daw, Malimba, Gapan City. Konsi ba to? Tarat de Guzman. And then of course si Rosel Andres ng ating Operation Tulong Batangas. And Benji Pangalaw, Omar, Assalamualaikum, Mamay. Batiin niyo po ang aming Governor ng Maguindanao del Sur, Governor Dato Ali M. Midtimbang, coming from Secretary Benji po ng Barangay Damablac. Ayan, Talayan, Maguindanao del Sur. Ayan, Barm. Ayan po, Happy New Year. Ayan, Happy New Year po, ha? At of course, lahat ng mga nakatutok sa atin. Maraming salamat. Mabalik po ako mamaya. Maraming salamat at syempre DZRH News Center. Kasama natin ang DZRH Operation Tulong. Thank you, Aiza. At kay Het, RHTV. Muli, ako pa rin po yung lingkod. May binauhan syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At tayo po ay bumabati pa rin ng manigong bagong taong 2026. Happy New Year! Alas 3 hanggang alas 4 mamaya, babalik po ako sa Public Service Hour. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa bell,